Father po. Praise. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sasama-sama natin pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Isama po natin sa ating mga panalangin ang pasasalamat ni na Maxima Bagulor and family, Mayor Willie and Elwie Kiat and family, Nilo and Tessie Javier and family, Lorenzo and Zeni Javier and family, Estela de la Fuente and family, Tessie Bernardo, Aldrex and Rosel Bernardo and family, Jafista Cruz and family, Macario and Consolacion Agulto and family, Ricardo and Lorenzan Jose and family, Odorosion Pineda and family, Alfredo and Maria Gracila de la Peña and family, Lina Pascual and family, Remedios Simbulan, Feli Bunag and family, Jovita Cruz and family, Sheila and Richie de Guia and family, Boy and Lydia Abitong and family, Elvi Baloy and family, Ine Borja and family, Rico and Ine Coronel and family, Priscilla and Louis de Leon, Maxima Mempin, Romulo Mempin, Mary Ann Mempin and family, Lorenzo Mempin and family, Telma Reyes Rubio and family, Ato and Evelyn Rivera and family, Letty and Lenica Santiago, Ruby Santos, Rosie Aldana and family, Marieta Comilla and family, Elena Santos, Joyce and Raquel Lugtu and family, Tom Lugtu, Clarissa Lugtu and family, Christine Guanizo and family, Katrina Ratay and family, Romel and Girly Yabot and family, Corazon Yabot, Lori Cabading, Marilyn Trinidad, Connie Lopez and family, Fred Lopez and family, Yolanda Agaton, Golden Crucifix team, Gaba and Cruz family, Crisanto and Alice Alcantara and family, Cristina Recta and family, Rosita del Rosario and family, Eden Salazar and family, Rodel and Inday Montalban and family, Junior and Shirley Principio and family, J. Roberto and family, Rosalinda Yambao, Malu de Choco, Richard Cruz, Raymar Canto, Donna Lopez and family, Junior Tadeo, Maris Bernardo, Cynthia de Vera and family, Angelica Diaz, Julia Aquino, Cherry Quintero, Cherry Cruz, Mel Rafael, Joel Joaquin, J. Roberto and family, Edward Del Rosario, Lynn and Renny Boy Dalieda, Bong and Atet Mempin, Jocelyn de la Cruz, Fia Francisco and family, Melanie Villegas, Ana Carlos, Boy and Baby Baldonado, Mr. and Mrs. Reynaldo Ruiz and family, Narciso and Lina Sanchez, Nervin and Catherine Adwincula, Rufino and Teresita Perez, Dennis and Catherine Joy Perez, Felipe Lina. Para po sa kaarawan ni Angelina Lagarto, para po sa maagang kagalingan ni Joel De Leon, Rainier Canto, Freddy Borja, Delia Ramirez, Antonio Pantonilla. Para po sa kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao, Flaviana Nanaake, Eliseo, Rogelio Cipriano, Maria Pablo Beatriz Porcia Alfredo Julieta Alfredo, Zenaida Hector, Rodolfo Seferino Anita Rene Alfonso Julieta, Romeo Baby Ratay Elmer Romulo Jose, Dionisio Gabriel Ramon Anastasia Alfonso, Teofisto Eulalia Lutgarda Romulo Amelia Urbano. At para po sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo ng walang nakakaalala.
Tumayo po ang lahat. Isang mapagpalang gabi po mga kapatid. Atin po ngayong idaraos ang Lucenarium at pag-aalay sa mahal na Birhen ng Lourdes. Kandila. Ang kandila ay sumasagisag kay Kristo bilang liwanag ng mundo. Sa tulong ng ating mahal na ina, makita nawa natin ang kabutihang nanggagaling sa kaniningan ng Panginoon at maipamalas ito sa ating kapwa. Ang mga magsisipag-alay po ng kandila ay sina Binibining Angelica Diaz, Ginang Cherry Quintero, Julia Aquino at Ginang Cherry Cruz. Bulaklak. Ang bulaklak ay kumakatawan kay Maria bilang ang pinakamarikit na bulaklak sa hardin ng Panginoon. Kabilang sa mga tampok na sagisag ni Maria ay ang iba't ibang uri ng bulaklak tulad ng liryo, sagisag ng kalinisan at rosas. Isang simbolismong hinango mula sa aklat ni Isaias. Sa aparisyon ng mahal na Birhen ng Lourdes kay Santa Bernardita, nagpakita rin siyang may dilaw na rosas sa kanyang magkabilang paa. Ang mga magsisipag-alay ng bulaklak ay sina Ginang Cynthia Miranda at Ginoong Reynaldo Ruiz. Rosario. Ang isa sa pinakatanyag na pananalangin sa mahal na Birhen sa pagpapakita ng Birhen ng Lourdes kay Santa Bernardita, siya ay laging may tangang 6 na dekadang rosaryo, isang uri ng rosaryo na malimit ginagamit sa rehiyon ng Pransya. Sa tuwing siya ay magpapakita, kanyang hinimok at sinabayan si Santa Bernardita na manalangin gamit ang rosaryo. Ang mag-aalay ng rosaryo ay si Ginang Mel Rafael. Corona. Sa gisag ng ating pagbibigay pugay at karangalan kay Maria,
ang mahal na Birhen ng Lourdes bilang ating ina at reyna. Nawa ang kanyang pagiging halimbawa bilang birheng ipinaglihing walang salang orihinal, ang Immaculada Concepcion, ay maging anyaya sa atin sa isang buhay na puspos ng pananampalataya at gawang kabutihan. Ang magpuputong ng korona sa mahal na Birhen ng Lourdes ay si Ginoong Joel Joaquin. Palakpakan po natin ang ating mahal na ina. Viva Nuestra Señora de Lourdes de Bustos! Viva la Virgen! Maraming salamat po. Praise. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, amin at yung mga kasalanan pa tayo maging marapat gamanap sa mga pagdiriwang sa gabing ito. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawaran at mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mo lingapit patnubayan, kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa, ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo laging subaybayan, na magitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ng mga hari. Noong panahong iyon, lumabas ng Jerusalem si Jeroboam at nasa lubong niya si Ahihas, ang propetang taga-Silo. Ito'y nag-iisa at bago ang dalang balabal. Walang ano-ano'y inalis ni Ahihas ang kanyang balabal at pinagpunit-punit sa 12 piraso. Sabi niya kay Jeroboam, "Kunin mo ang 10 piraso, sapagkat ganito
ang ipinasasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Hahatiin ko ang kaharian ni Solomon at ibibigay ko sa iyo ang 10 lipi. Matitira sa kanya ang 1 lipi, alang-alang kay David na aking lingkod, at alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking hinirang sa lahat ng lipi ng Israel. Buhat noon hanggang ngayon, humiwalay ang 10 lipi ng Israel sa paghahari ng angkan ni David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansay, di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ngunit ang bayan ko'y hindi ako pansin. Di ako sinunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso, aking binayaan. Ang sariling gusto, nila'y siyang sundan. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang kaaway nila'y aking lulupigin. Lahat ng kaaway, agad lilipulin. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Tumayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, duman sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea. Matapos takin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanya isang lalaking bingi at utal at pinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilagay mo na siya ni Jesus sa karamihan, alinsunod sinod ang kanyang daliri sa matangan nito. Pagkatapos lumura at hinipo ang dila nito, tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Epata, ibig sabihin, mabuksan. At nakaring na ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita kanino man, ngunit kung kailan pinagbabawalan ay lalo naman nilang pinamamalita ito. Sila lubang ng gilalas at ang wika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa. Nakarinig ng bingi at nakapagsasalita ang pipi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Ang Diyos sa ating pag-asa, tunay tutulungan at pagagalingin tayo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Bati mo ating mga katabi, magandang gabi sa iyo. Kumusta po kayo?
Nakakompleto ng nobena? Ilang nobena na ngayon? Nag-isip pa. Di ba ikawalong gabing tayo, di ba? Bukas, huling araw ng nobena. Yan po, basta't may nobena po, palaging binabanggit yan. Nakakompleto na ba kayo? Katulad simbang gabi, di po ba? Kadalasan tayo ay una, tatlo, dalawang gabi, andun tayo. Pagkatapos kalagitnaan, nawawala. Babalik na malapit na. Minsan, Father, walang saysay yung nobena ko. Bakit walang saysay? Kasi Father, meron akong hinihiling gustong makuha sa pagnanobena. Hindi nang pinagalob sa akin ni Lord. Paano ko ba nagnobena? At binidangan niya yon. Una't huli lamang, kaya pala ka ako man si Lord, hindi ko ibibigay sa hinihiling mo. May di bang ganun? Magtiis tayo. Anyway, yung pagnanobena po ay paghanda nating sarili. Ano po? Hindi paghanda ng kakanin, hindi paghanda ng musiko, hindi paghanda isusod ko, paghanda ng sarili sa kapistahan at yung pinagdiriwang. Katulad po nito, tayo nagnobena sa karangalan na malabiri ng Lourdes. Isang araw po, binanggit ko kayo po ba'y napunta na sa Lourdes, talaga po kung nakarating doon kayo, ay yung mga gaway po doon ay nakabagbag damdamin po at nagpapatas ng balahibo ng ating katawan. Tunay nga po, pag nandun po tayo, daman-daman natin, ang mahal na Birhen Maria ay kapiling natin. Di po ba nung huling binanggit ko yung procession sa gabi, alas 7 ng gabi, binanggit ko, na talagang napakarami sumama, alas magkadidikit. Habang inaawit, dinaral sa Rosario, talaga po kaya nga daman-daman nandun si Maria. Mas lalo na nung isang misteryo, Tagalog ang ginamit. Talaga tayo Pilipino. Siyempre, nasa ibang bansa, ginamit po yun. Isipin natin mga kapatid sa gabing ito, ang kalagay ng bingi. At ilagay natin sarili sa taong yun. Tayo po ba'y nakaranas na tayo na bingi? Siguro wala pa, no? Bagat inaayos na. Ano naman ating nadama pag tayo nagkakasala? Pag tayo nagkasala, nahihiya tumingin sa Panginoon. Ayaw natin makipag-usap sa Kanya. Ang ating unang reaksyon, lumayo sa Kanya. Sabi nahihiya. Dala ng ating makasalanan, tayo nagiging bingi sa panawagan ng ating Panginoon. Hindi natin marinig ang Kanyang tawag. Hindi natin madama yung Kanyang kalabit sa atin. Ngayong gabi mga kapatid, sa ating pagninilay, ating natuloy niya pagpagaling ni Jesus sa taong bingi at utal sa pag-uusap. Tatlong bagay po ang makikita natin dito. Una po yung pag-asa. Hope is an act of believing. Yung bingin taong ito ay naniwala. Taglay yung pananalig dun sa mga taong nagdala sa Kanya. Higit pa ron ay yung Kanyang paniniwala sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Nagtiwala si Jesus, ang bingi, na siya'y pagagalingin ng Panginoon. At yun ang nangyari, di po ba? Mga kapatid, sa ating buhay, we may be lost and weak. Mahina sa pang-araw-araw. Maaari tayong di karapat-dapat sa Diyos, tayo naging sa makasalang tao. Sabat meron palaging pag-asa at ang ating pag-asa, ating Panginoon Jesus. Si Jesus ang kasagutan o sagot, si Jesus ang solusyon, si Jesus ang ating mananakop. Ikalawa, yung tinatawag na pagtulong. Helping is an act of doing good things. Yung mga tao sa Ebanghelyo, tinulungan yung taong may sakit, inalapit sa Panginoon. Ang intensyon lamang ay makatulong ng kanilang kapwa-tao ay gumaling sa kanilang paging pipi at bingi. Mga kapatid, sa ating paglalabay sa ibabaw ng lupa, hindi dapat makaramdam tayo nag-iisa. Kuminsan po sa ating buhay, karanasan, ang pagkaramdam natin tayo nag-iisa sa buhay na ito. Tayo kinalimutan ng lipunan, tayo pinabayaan
ng ating mga kabarangay. Si Jesus ay magsusugo ng mga tao na makasama sa paglakbay sa buhay na ito. Sa ating paghihirap na nararanas, tutulungan tayo ng Panginoon. Sa ating sakit na naranasan, bibigyan tayo ng lakas ng Panginoon. Ikatlo, yung tinatawag na pagpapagaling. Tinanggap ng bingi ang kanyang inaasam hinihingi. Inaasahan na mapanauli ang kanyang pandinig. Hindi sa binigo ng ating Panginoon. Ang kapatid, hindi binaliwala ni Jesus ang ginawa ng mga tao. Nagdala sa kanya ang taong may sakit. Kung paano si Jesus ay palaging nariyan sa ating pili, nariyan sa may sakit, sa bingi. Si Jesus ay palaging kasama-sama sa paglalakbay. Hindi malaga sa Panginoon kung gaano kabigat, kung gaano kalaki ang ating kasalanan. Ang mahalaga, lumapit tayo sa Kanya. Hindi na tayo tataboy, hindi na tayo iiwanan. Hindi magsasawa ang Panginoon. Hanapin tayo at ibalik sa Kanyang Ama. Kung dumating sa ating buhay na para ba tayo broken-hearted, ika nga, na rin Panginoon, upang tulungan niya tayo, Panginoon, ating pag-asa, Panginoon, nagpapagaling sa ating buhay. Kaya mga kapatid, sa ating pag-inilay ngayong gabi, maalala sana natin yung pangyayari, yung pagpapagaling ni Jesus sa bingi at utal. Kung paano niya tinulungan Diyos dala ng pagmamahal. Nais ng Panginoon na tulungan ang bawat isa sa atin. Nais ng Panginoon na tayong lahat ay makapaglakbay ng maayos marating ang kaharian ng Kanyang Ama. Tumayo po tayo. Natungay natin si Ebanghelyo ni Jesus na tumugon pangailangan ng bingi. May pananalig tayong manalangin sa Diyos, Ama, upang tumugon siya sa ating mga pangailangan. Panginoon, pagalingin mo kami. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang simbahan at ang kanyang mga miyembro naway maging bukas sa mensahe ng pagpapagaling na Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Tayo naway maging bukas ang mga tenga at puso sa hinaing ng ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Atin nawang laging gamitin ang biyaya ng pagsasalita para ipahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang mga nag-aaruga sa mga bingi at mga pipi, naway mapalakas ang kanilang kalooban ng kabutihang loob ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang mga pumanaw na ay mamahinga nawa sa kapayapaan at ang mga nalulumbay naway mabigyang kasiyahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Walang hanggang Ama, hilumin mo ang aming pagkamakasarili at buksan mo ang aming puso sa pagtanggap ng mabuting balita ng kaligtasan. Hiniling namin sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mapatid upang paghain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya't karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha ang pagkatinuming natin iyong ginawa upang mapalakas kaming mahihina pagkalam ito'y aming mapagsaluhan. Bilang pakinabang sa buhay namin walang hanggan. Pamagitan niya kasal, Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon natin Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat, nagay aming pasalamatan. Nasa aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig pinula sa sangkatawan, Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin, nang katiyakan na kalang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa na mga anghel sa napupuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikang bukalan tanang kabanalan. Kaya sa pamagipito kayong banal, makalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Paiso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati, binigay sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bagot walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapatawad ng kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay. Si Kristo ay babalik sa panahon.
Ama, ginagawa namin pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat, minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming naimlay na umaas ang muling abubuhay, gayon din maginugutan namin ngayon. Kasama ang mayuman naming kabarangay na walang nakakaalala. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, gayon din, nagdinibersaryo kanilang kasal at may natatayang kahilingan sa misang ito. Kaysa na mahal na Biring Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol at lahat ng mga banal, na namuhay sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa na iwagpuri sa kararangal mo, pamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parat papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Mga kapatid, sa tagabili magagaling na utos at turo mabatalang aral, buong pag-ibig nating ipahayag. Sambahin ang ngalan mo. Mapasahin ang Panginoon mo. Sulit ang loob mo. Ito sa bigyan mo kami ng aming kapag-araw at patawarin mo
Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama. Pagkalaw kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayos na kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Jesucristo. Maria at ang kapurihan magpapaklan mo. O Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, aking kapay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalaban mo kami ng kapayat pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, magbigay at kapayapaan sa isa't isa. Lumuhod po tayo. Mga kapatid, na ito si Kristo ang tinapay ng buhay. Tanggapin natin siya sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sapagkat inuming pagkakaisang binibigay, kami nilob mong makapakinabang. Kaysa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamuhan ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa libutan. Pamagitan niyo kasal Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, kasiyan mo kami na iyong mahal na pagpapala at yayaman sa pamalitan ng Anghel. Nakilala namin ang pagkatawang tao na Jesucristo anak mo. Pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit, pagkamatay sa krus, napakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kalulatian sa langit. Niling namin sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang tulong ng Diyos ay mamalagi nawa sa amin. Amen. Paalala po sa lahat, sa linggo po ang ating misa rito, alas 8:30 ng umaga at alas 10 ng umaga po. Dalawa po yung misa magkasunod. Ganun din po para sa lahat sa dati pong Miyerkules, 14 ng Pebrero, Ash Wednesday. Miyerkules de Ceniza, araw ng Abo. Ito po yung fasting and abstinence. Tayo po ay hinihimok ng simbahan na mag-ayuno at magbawas ng pagkain. Ibig sabihin, bawal ang karning pagkain at kung tayo kumakain ng 2 plato, siguro 1 plato na lamang. Magbawas po tayo ng pagkain. Yun po ay isang paraan at sa araw. Ito po ang simula ng 40 araw para ng Kwaresma. Kaya po tayo mayroong mga lumang palaspas na ginamit isang taon. Dalhin po sa ating simbahan. Babasbasan po ito sa Martes. At yan pong abo gagamitin natin
pagpahid sa ating mga noo. Inulit ko po, ang misa po rito 8:30, 10 o'clock ng umaga. Ang binyag po ay sa parokya po. As Wednesday, 14 po ng Pebrero, fasting and abstinence. Pero po, meron pong exempted. Kung tayo po ay senior na, pwede rin kumain ng karne ng lechon. Kung tayo po ay nagagamot, ganun din po, libre po tayo. Ibig sabihin ito po ay sa mga normal na tao. Sabihin, walang sakit at makakain sila ng mga bawalan po. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng mahabagin Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayo mapayapa. Salamat sa Diyos.